Pwede pa kitang ligawan ulit. Gusto kong buuin ang pamilya natin kasama si Zia. Ituloy natin kung saan tayo huminto. And I will make it right this time. I will work on myself and on us. Akala niya'y natuldukan ng lahat ng mas pinili niyang umalis nang walang paalam. Pero hindi pala yun matatapos kung hindi niya haharapin muli. Mia Moore Tales presents Guwanson Series 12, The Engineer's Unknown Daughter, written by August R. Are you sure about this, Zoe? Mabilis na tumango si Zoe sa tanong ng kaibigang si Kiana. Paulit-ulit ito at halos hindi lang 5 beses nang siniguro ang kanyang desisyon. Oo nga, Kia, I am sure. Bakit hindi mo muna ipagpaliban at saka na umalis kapag sayang ang opportunity na makapagtrabaho sa ibang bansa? Kung palilipasin ko pa to, baka hindi na ako makalis sa poder ng daddy ko. Ayokong pati ang magiging anak ko madamay. Sobrang controlling ng kanyang ama. Pero paano tatay ng batang dinadala mo? Hindi ko sasabihin. Nanlaki ang mga mata nito. At bakit? Umiling siya. Alam niyang kapag nalaman na lalaki ang tungkol sa pagbubuntis niya, ay may posibilidad na pigilan din siya nito. Kailangan niyang trabaho abroad at walang ibang makakapigil noon. Pipigilan lang din niya ako. Ayaw niya sa desisyong gagawin pero para yon sa kapakanan niya at sa kinabukasan ng anak. Kaya ko naman sigurong buhay ng anak ko nang ako lang. Anong ikaw lang? Kasama mo ko, Zoe. Anong kala mo? Hayaan kita mag-isa lalo na sa kondisyon mo ngayon? I have a property in Spain. Doon tayo tutuloy. At huwag ka nang tumanggi. Kundi ako na mismo magsasabi kay Ethan para hindi ka talaga matuloy. Sa halip na mabahala sa banta nito ay napangiti na lang siya. Hindi talaga siya pababayaan ng kaibigan. Kiana is a friend since high school and until now. Salamat, Kia. Hindi ko na alam kung saan ako magsisimula kung wala ka. She said honestly. Kung wala siyang kasama ay talagang mangangapa siya pagdating sa Spain. Hindi siya pamilyar sa lugar, tapos ay buntis pa siya. Gusto ko sana as soon as possible. No worries, magkaibigan tayo, di ba? Hindi kita pabayaan. Walang alam ang kanyang ama na aalis siya. Hindi nga kasi siya papayagan at wala itong hihinga ng pera. Wala lang ito sa bahay ngayon dahil may negosyo raw na titignan sa Romblon. Kung negosyo nga bang matatawag dahil laging palugi. Pwede tayong bumiyahe agad. Kailan mo ba gusto? Kumpleto na ba mga documents mo, ang gamit mo? Okay na. Hindi nga nagtagal at agad silang umalis sa dalawa para magtungo sa Lisbon, Spain. It is not easy to reside in a foreign country, but thanks to her friend who helps and guides her along the way, especially during her pregnancy. Makalipas sa 5 taon. Ready na ba ang baby Zia? Tanong ni Kia sa kanyang magli-5 taong gulang na anak. Sasakay ka ng airplane. 5 taon na matuling lumipas. Uuwi si Zoe para sa mga ari-ari ang naiwan ng kanyang ama. Kakamatay lang nito at pinauuwi siya ng abogado nito dahil siya raw ang nasa last will and testament. Ready! Tuwang-tuwang hiyaw naman ang bata. Papasok na sila sa private plane ni Kiana. Vamonos! Anito pa sa wikang Espanyol. Ang kaibigan niya ang naging katuwang niya sa pagpapalaki kay Zia. Mabuti na lang pareho sila ng trabaho. Nang matapos ang pagbasa ng testament, nakuha niya ang karapatan. Restaurant pala yun. Sa wakas naman ay nagkaroon sa patutunguhan ng pera niyang ipinapadala dito. Kahit naman umalis siya ng walang pahintulot, ay hindi siya nakalimot na tustusan pa rin ang ama. Ilang buwan pa lang siya sa bansa nang magpasya siyang bumili ng kondo dahil nag-hire na rin siya sa kumpanya ng kanyang pinsan. Naisipan niyang bakit hindi na lang mag-for good sa Pilipinas. Isang architect si Zoe Valdez sa kumpanya ng pinsan niyang si Zai Chris. Hindi niya alam kung nasa nito sa kasalukuyan dahil nagpaalam daw sa asawa na gusto munang mag-unwind dahil sa dami ng kinakaharap. Hindi lang niya akalain na doon din nagtatrabaho si Ethan Guwanson bilang engineer. Architect Valte, may meeting daw kasamang head of architecture department. Imporma sa kanya ng kasamang architect na si Carla. Sumunod ka na agad. Alam mo naman kung magalit si architect Rica Frente.
Sa ilang buwan niyang pagtatrabaho sa kumpanya, napansin niyang ilag ang lahat sa matandang architect. Masyado itong istrikto at talagang masasabon ka kung mali at hindi nito nagustuhan ang designs. Sige, susunod ako. Tatapusin ko lang tong inais kong blueprint. Ang meeting pala ay tungkol sa isang malaking project na gagawin. Isang malaking branch daw ng Guanson's Healthcare sa probinsya. Si Engineer Guanson ang head ng engineering team. Earlier, I was planning on appointing Architect Valte to be the head of architecture team. Pero baka sa halip na project ang mabuo, isang gera mangyari. Bika ni Architect Rica Frente. Ni minsan, hindi nagkakamali ang boards na pagsamahin sila sa iisang team dahil lagi silang magkabangga at hindi magkasundo. Behind that is a very deep reason. Their flings during college. Nag-work at naging magkasintahan. Ngunit nang makapagtapos at parehong magkaroon ng trabaho, ay ginusto niya ito para magtrabaho abroad. So, the project will be managed by Architect Carla. Ayoko naman na bigla na lang may report na nagpaluan ng bakal sa ulong isang engineer at architect sa site dahil sa hindi napigilang galit sa isa't isa. Tumawa mga kasamahan niya sa trabaho pero siya'y napairap. Hindi naman dapat siyang sabihan at paalalahanan. Si Ethan ang masyadong provocative at lahat na ay sinisisi sa kanya. Napairap si Zoe. Oh, come on, Architect Rica Frente. Hindi naman ako cheap na mamamalo ng bakal. Mas magandang itulak na lang si building at make it looks like an accident. Nagtawa na naman ang mga kasamahan niya. Pagkatapos ng meeting ay lumabas na sila ng conference room. Tanghali na pala at lunch break na rin kaya niyaya niya si Carla sa cafeteria. Nakakasawa naman ang pagkain doon, Architect Balte. Sa labas tayo? Sure, dyan na lang sa malapit na restaurant. May site visitation ako eh. Ikaw ba? Anito. Panay ang kaway at kausap sa mga nadadaanan at nakakasalumuhan nito sa hallway hanggang sa elevator pababa sa ground floor. Oh, hi Engineer Guanson! Agad na nagbago ang hilat siya ng mukha niya. Ang daming makakasalubong, bakit isa ito doon? Hi, Architect Carla. Malawak itong umiti, halatang nang aasar. Going somewhere? Magla-lunch kasama si Architect Balte. Sagot naman ng babae. Halata ring nag-e-enjoy makita ang busangot niya mukha. Wanna come with us? Oh. Kunwari pa si Itang nagulat at nilingon siya. May kasama ka pala. Sorry, Architect Balte, hindi kita napansin. Hindi niya akalain na sa muling pagtatagpo ng kanilang landas. Nasa iisang kumpanya na sila. Hindi magkasundo. Ang kaibahan, may isang batang nagdudugtong sa taling naputol. 5 taon nang nakakaraan. Let's go, Architect Carla. May masamang hangin na dumaan. Gosh! Asik niya at nagpaypay pa ng kamay sa mukha bago nilampasan ng engineer na malaki ang ngisi. Samantala, nang makalampas si Zoe ay doon unti-unting nawala ang ngising nakapaskil sa mga labi ni Ethan Guanson. Naiiling siyang pumasok sa department ng mga engineer. Engineer Guanson, hinahanap ka ni Engineer Reverente. Sabay daw kayong maglalunch ah. Salubong sa kanya ng kasamahang si Jason Licaros. Hindi mo nakasalubong? Ang Engineer Reverente na sinasabi nito ay ang fiancé niyang si Sofia. Hindi, kalalabas lang ba? Oo nga, kaya nga kita tinatanong kung nakasalubong mo ba. Napapalatak siya saka mabilis na tumalikod at lumabas. Hahabulin niyang kasintahan. Panigurado magagalit na naman ito kapag hindi nasunod ang gusto. Sige engineer, salamat. Nako, habol na sabi nito. Away na naman yan kapag nagkataon. Kaya nga. Their relationship is not a secret but private. Okay lang na walang makaalam pero okay din lang kung may magtanong. Sobrang selosa din ito kaya naman ingat na ingat siya. Naabutan niyang babae sa lobby at kung mamalasin ay kausap pa si Architect Zoe Valte. Sumimangot agad ito na matanawan siya. Where have you been? May meeting ako kanina sa head of engineering eh. Hindi ko ba nasabi sa'yo? Pasimple niya itong hinawakan sa baywang lalo na't nakatingin si Zoe pero hinawi lang yon ng kanyang fiancé. Meeting? Wala nabanggit sa akin eh. Oh well, papunta na nga rin sana ulit ako sa site kung hindi ka humabol. Magsasabay na kami ni Architect Balte dahil pareho naming project yun. Kakain pa tayo ng lunch, right? Tumikim siya.
Or ang isa pa nitong katangian ay ayaw nitong pinipili. Kung anong desisyon nito ay hindi na mababago. No, sa site na ako kakain. Malilit na lang ako. Nito saka binalingan si Zoe. Sunod ka na lang, Architect Valte? Saglit siyang sinulyapan ng babae at mabilis sa inirapan bago nakangiting bumaling kay Sofia. Yes, engineer. May pupuntahan pa kami saglit ni Architect Carla. Nasa parking lot na siya. Okay, see you there. Ingat. Pinanood niyang maglakad papaalis ang ex-girlfriend na nang-ghost sa kanya. Nagtapos lang sila sa kolehiyo at nakapag-exam, ay bigla na lang itong nawala tapos ay malalaman niyang nasa ibang bansa pala dahil sa malaking offer, ni hindi man lamang nagpaalam. Ethan. Ha? Sorry, ano ulit yun? Nagdadabog siya nitong iniwan. Never mind, ayoko na may kasamang lutang. Kakamot-kamot na lang siya sa noong pinanood ang maglakad papalayo ang babae. Kung susundan niya ay lalo lamang itong maiirita. Minsan ay ang hirap nitong pakisamahan. Hindi niya matansya. Kumain na lang siya mag-isa sa cafeteria ng kumpanya. Pagkatapos ay bumalik sa office para tignan ang plates na ginagawa niya. May blueprint ng bagong project niya kasama si Architect Carla. Magmi-meeting na lang sila kasama ang team. Bago umuwi ay nagpasya siyang dalawin ng kapatid na si Elrain. Dude, kumusta ka na? Ayos pa naman, humihinga pa. Pabalang nitong sagot. Umupo siya sa katapat itong sofa. Nakaupo ito sa wheelchair. Wala ka pa rin talagang balak na magpagamot? Yumuko ito at parang naiiyak na. Nag-iwas siya ng tingi. It's okay to cry, dude. Hindi ko sasabihin sa kanila. Sira ulo. Naaksidente ang kapatid niya at halos 2 taon na itong nasa wheelchair. Ayaw magpagamot. Paano mo naalagaan si Eva kung ganyan ang kalagayan mo? Payaya siya. Minsan ako nagbabantay sa kwarto. Napailing na lang si Ethan sa sinapit ng kapatid. Halos araw-araw niya itong binibisita at pinipilit na magpa-therapy pero ayaw nito. Kailan ka magpapa-therapy? Ayok kapag pati ang anak mo iniwan ka't nawala na rin sa'yo. Kung hindi niya ito pagsasalitaan ng masakit ay hindi ito sasabog. Kinikimkim nito ang hinanakit at pangungulila na pati ang mga magulang niya ay hindi makayanang kumbinsihin ito. Hindi ako iwan ng anak ko, Ethan. Singhal nito. Umalis ka na kung wala ka rin lang namang matinong sasabihin. Paano mo mahahabol ang ina ng anak mo kung ganyan ang kalagayan mo, kuya? Tutulungan kita. Tutulungan ka namin nila, mami. Pagaling ka. Ayaw na ba ulit bumalik sa pagiging Navy SEAL? Doon ito tuluyang umiyak. Hinayaan niya itong maghinagpis. Hindi niya akalain na mararanasan nito ang ganoon. Magsabi ka lang. Ilang minuto pa ay huminto na ito sa pag-iyak kaya mabilis niyang inabutan ng tissue. Salamat. Dahan-dahan siyang tumango at umiwas dito ng tingin. Namumula ang mga mata nito sa sobrang pag-iyak. Sasabihin ko na ba kay mami na magsisimula ka na magpa-therapy? Masyado kong excited. Ako nang bahala sa sarili ko. Ayusin mo yung sarili mo at mukhang naapektuhan ka pa ng nakaraan mo. Malakas siyang natawa para pagtakpan ng totoong nararamdaman. Ang alin doon? Katrabaho mo yung ex-girlfriend mo? Ang lakas pa rin talaga ng pang-amoy nito kahit hindi na gaanong lumalabas ng bahay. Oo, ano naman. Sa pinsan niya yung kumpanya kaya anong magagawa ko kung doon niya gusto magtrabaho. Ang daming sinabi, Ethan, defensive. At daming alam, Elrin, Saan mo naririnig yan? Diyan lang, sa tabi-tabi, dude. Nakangisi nga nito. Delikado yung ginagawa mo, Pinapaalala ko lang sa'yo, huwag kang gumaya sa akin, natukso. Ikiniling niya ang ulo, saka ito kinunutan ng noo. Natukso? Wala naman na kayo ni Erica nung nagustuhan mo si Yumi. I'm not sure. Ilang oras pa siyang nagtagal sa bahay ng kapatid at saglit na inalagaan si Eva bago nagpaalam na uuwi na sa kondo. 11:00 na kasi ng gabi at maaga pa siya bukas sa site. Mabilis lang na lumipas sa mga araw hanggang sa isang meeting ang nagpabago sa araw-araw niyang routine. Nakapag-meeting na kami together with the board. Architect Rica Frenda suggested Architect Valte to be the head of architecture team na ipapadala. And ikaw naman, Engineer Guanzon, ang sa engineering department. Pagpapahayag ni Engineer Portia Banderas ng mga impormasyon. No suggestions, questions, violent reactions? Sa kabilang banda ay nagtawa na mga kasama ni Zoe,
sa conference room. Ngunit siya'y natahimik at lihim na naggingit-ngit. Sinong matutuwa kung makakasama si Ethan? May magagawa bang violent reactions namin, Engineer Banderas? Anya. Tinasan siya nito ng kilay. Wala. Masungit talaga ang head ng engineering department. Ang mga bagong hire na engineers maging ang mga interns sa itakot dito. Pero no buts Architect Valte. Nag-usap na kami ng head of architecture. Ang mga proyektong hawak niyo ni Engineer Guanzon ay ibibigay sa iba para matutukan niyo tong housing project. Hindi niya akalaing magkakaroon ng isang pagkakataon na magsasama sila sa iisang proyekto. Lumindol kasi sa bahaging yun ng bansa at ang Valte Constructions Incorporated ang kinuhang construction company para magtayo ng temporary housing center para sa mga naapektuhan. At dahil wala naman siyang choice, masama man ang loob ay nagtungo siya sa site. Nakakaawa naman ang mga mamamayang nawalan ng tahanan. Komento ni Carla nang makababa sila sa bus na sinakyan. Malayo pa sa site ay kita ng pinsala ng nagdaang lindol. Sobrang lakas naman. May built-in tent sila doon na magsisilbing opisina ng grupo. Kailangan tutukan at madali ang maitayo ang housing project para hindi matagalan ng mga tao sa lansangan. Kaya pagdating ay wala silang sinayang na sandali. We'll be having a meeting with the team. Anya sa mga kasama. Nasa tent sila na pansamantalang tutuluyan. Hindi na sila nag-abalang mag-hotel dahil malayo. 2 oras na biyahe ang pinakamalapit na hotel sa lugar. Kailangan agad nating makabuo ng plano kasama mga engineers. Oo nga, sang-ayon ni Carla. Kawawa na yung mga tao, hindi na kaya ng canopy lang ang silungan nila. Matapos makapag-settle, ay agad silang nagtungo sa opisina. Naabutan nila doon ang mga engineers at architects na lalaki. Nakausap mo na ba ang munisipyo, Engineer Guanzon? Tanong agad niya na makapasok. Tinasaan siya nito ng kilay. Hindi pa. Papunta pa lang sana ako ngayon pero uunahin na muna tong meeting at nang mailatag na maayos ang kanya-kanyang gawain. Hindi ba't nauna ka na sa biyahe dahil sinabi mong doon ka na sa munisipyo dederecho? Where have you been then? Hindi ko alam na kailangan ko pala magpaalam sa'yo tungkol sa mga lakad ko, Architect Valte. Pagkat siyang natawa. Napatayo na at naka-cross-arm na hinarap ang lalaki na mayabang na nakangisi sa kanya. That's not what I meant, Engineer Guanzon. Pero diba, sabi mo kaya hindi ka sumabay sa service dahil may sarili ka namang sasakyan at dederecho ka na sa munisipyo para kausapin ng mayor so that the project can start ASAP. Don't worry, Architect Valte. Next time, lahat ng lakad ko ipagpapaalam ko sa'yo. Don't be so sarcastic, Guanzon. So unprofessional. Sasagot pa sana ito nang sumingit na sa usapan si Engineer Licaros. Tama na yan guys, baka magkatotoo ang bilin sa atin ni Engineer Rica Prente. Kahit na may tensyon sa paligid ay nagtawa na ng mga kasamahan nila. Nanahimik na lang si Zoe pero nagingit-ngit ang kalooban niya. Sa ngayon, ang magagawa lang muna natin ay ang layout at designs na maaari nating pagpilian at mapagkasunduan. Wala pang urban planner natin dahil yung isa dyan hindi pa pala nakikipag-communicate sa LGU. Magulo at hindi sila magkasundo sa istruktura at disenyo. Laging may puna si Ethan. Laging may komento. Laging may ipinababago. Mukhang bumabawi dahil sa nagawa niya noon. Tuloy ay kahit hating gabi na nagtatrabaho pa rin siya. Ayaw niya ng abalahin ng pahinga ng mga kasama. Kaya naman siya na lang ang gumagawa at bukas ipapakita ulit niya sa mga kasama. Gising ka pa? Napalingon siya sa pinto ng office tent nang may magsalita. Gosh, nagugulat ka naman. You need anything, Engineer Guanzon? Ibinagsak nito ang sarili sa monoblock chair. Can't sleep. Oh? Anong oh? Kunot noong angin nito, ginisian niya ito. Pakialam ko. Wow, hindi makapaniwalang sambit ito. Ang mature Valte. Hindi na lamang niya ito pinansin at itinuon ang atensyon sa plates para sa presentation. Ilang minutong namayaan niyang katahimikan sa kanilang dalawa hanggang sa basagin niya ng binata. What are you doing by the way? Plates for the presentation tomorrow. Kailangan na matapos agad dahil nakakaawa na yung mga taong walang maayos sa masilungan. Kung bakit naman kasi napaka-arte mo sa designs at details. Let me see. Tumayo ito mula sa monoblock at lumipas sa tabi niya.
Kailangan kasi yung mga materials hindi substandard. Naman, inis na asik niya. Pero masyadong high standard ang designs mo para sa isang temporary housing. Ang mga materials dapat ay mura at madaling gamitin at ikabit pero standard. Ano namang akala mo sa mga recommended materials ko? Parang pinapalabas ito na masyadong mamahali na mga materials na inirecommend niya. Matataas naman ang quality ah. Alright, wala na ako sinabi. Okay na tong designs mo. Pag-usapan natin bukas kasama ang team para masimulan na agad. Kumpleto na rin ang mga construction workers na hinihingi natin sa LGU. Sinunod ko na sinabi mong yung mga naapektuhan din ng lindol ang kunin para kahit papaano may income sila. Napatango-tango si Zoe. That's good to hear. Nakakaawa rin kasi ang mga naapektuhan ng malakas sa lindol. Halos nasa 200 pamilyang naapektuhan at hindi kayang suportahan lahat ng gobyerno. Kaya naman kahit sa pamamagitan niyon ay makatulong sila. Ang Valte Construction Incorporated ang magbabayad sa mga ito. Parating na rin pala bukas sa mga karagdagang volunteer doctors and nurses galing sa iba't ibang ospital sa Manila. Tulad ng? Sinamaan siya nito ng tingin bago sarkastikong sumagot at inisa-isa mga ospital. Villarreal Hospital, Abuebo Hospital, VLCI Hospital, Guanson's Healthcare. Different clinics and private companies will be giving donations to. What else do you want to know? Hindi na lang siya nagkomento pa at baka mapahiya siya sa lawak ng koneksyon ng lalaki. Panigurado kasing ito ang kumuha ng mga yun. Hindi na siya nagtataka dahil tahimik lang ang mga Guanson. Pero hindi biro ang yaman ng mga ito. Kung ang pamilya naman niya ang pag-uusapan, malayong kamag-anak lang siya ng mga sikat at mayamang mga Valte. Matulog ka na Zoe, bukas na yan. Magtutulungan tayo ng team para masimulan na agad. Tapos may comment ka na naman. Bahagya itong umili. Wala at lahat naman ang sinabi ko ay, oo na nga, ikaw na nga. Iritang asik niya. Bahala ka na nga riyan. Naiinis niyang inay sa mga gamit at saka tumayo. Akmang lalabas na siya nang sumunod na rin ito. Ano? Nagkibit balikat ito. Matutulog na rin. Bakit? Ikaw lang ba inaantok? Sabi mo kanina hindi ka makatulog. Halos walang kwenta ng mga pinag-aawayan nila minsan. Nakakahiya na tuloy sa mga kasamahan nila. Ewan ko sa'yo. Buntong hininga niya bago mabilis na naglakad patungo sa tent kung saan sila nagpapahingang mga babae. Malaki ang tent at kasyan 5. 3 silang architect na kasama sa team. 5 engineers kasama na si Ethan. Sila na rin ang bahala sa supervision ng proyekto. Madali ring nasimula ng housing project. Tapos ng site clearing kaya nagle-layout na para sa housing areas. Ngunit habang tinutulungan nila ang mga pamilyang walang tahanan, ay hindi maiwasang maungkat ang kanilang nakaraan. May lamang construction workers na basta na lang hindi pumasok kaya kulang tayo ngayon sa tao. Ani Ethan, 2 linggo ng pagtatayo ng temporary housing yon. Baka bumagal ang gawa ko, hindi makakahanap agad ng kapalit. Bakit bigla na lang umalis? Hindi ba yun yung mga recommended ng LGU? Kunot noong usisa ni Zoe. Nagkasabay sila sa pag-check ng construction. May mas malaking opportunity daw na inalok at dadalhin sa syudad. Mas malaki nga naman ang kita doon. Wow! Hindi makapaniwala ang singhap niya. Nang goes porke may mas magandang offer. Palatak nito sa kapumulong. Parang ikaw lang. Excuse me? Natatawa itong umiling sa kanauna ng maglakad papalayo. Hindi siya nilingon man lang. Masama tuloy ang hilat siya na mukha niya habang nagpatuloy sa pag-iikot sa site. Si Engineer Licaros ang nakasalubong niya maya-maya. Oh, Architect Balte, si Engineer Guanzo nakita mo? Tanong nito. Kasama ko kanina pero sinumpong na naman at nauna na, baka nasa office na. Bakit? Umiling ito. May pinapabago kasing LGU tungkol dun sa napag-usapang gamit para sa mga electrical wirings. At kung saan ikakabit ang kuryente, sabi ko ikukonsulta ko muna sa head natin kung pwede. Bakit daw babaguhin? Kung kailan naman sisimulan na at saka pa naisipang may ipabago, wala na nga ambag ang mga ito dahil pati security group ay dala na nila para sa kaligtasan ng lahat. Habang tumatagal ang trabaho nila ay hindi niya inaasahang maging malapit ulit sila sa isa't isa. Hindi naman siya makaiwas dahil magkasama nga silang dalawa sa trabaho. Have you eaten, Zo? Tanong ni Ethan isang tanghali. Nasa tent siya malapit sa construction site.
Not yet. Sinusupervise ko tong delivery ng mga gamit. Nung nakaraan kasi, kulang tapos hindi na makontak ang supplier. Kumain ka muna, ako na rito. Saglit nitong nilingon. Ha? Hindi ka pa rin yata nakain eh. Sabay na lang tayo mamaya. Bumuntong hininga si Zoe. Ayaw niyang magkasala. Ayaw niyang makasira ng relasyon. Alam kasi niyang may kasintahan nito at malapit ang ikasal. Gustuhin man niyang sabihin dito na may anak sila ay mas pinili niyang manahimik na lang muna. Nilihim na lang niya. Sila man ang anak niyang nauna ay ayaw naman niyang sirain ng relasyon ng dalawa. Hindi na Engineer Guanzon. May pupuntahan din ako maya-maya. I am meeting a friend. Sure. Nang tumaliko dito ay doon lang siya nakahinga na maluwag. Hindi siya makahinga na maayos kapag nasa malapit ito. Nagguhuramentado ang kanyang puso. 3:00 ng hapon nang sandali siyang umalis para puntahan si Kiana kasamang anak niyan si Zia. Namimiss na raw kasi siya ng anak kaya nag-request ito sa tita nito na bisitahin siya. Mommy! Zia, baby ko, kamusta ka na? Binuhat niya ito at saka kinando. Sa isang maliit na cafe sila nakita. Kumusta ka kay Tita Kia? Hindi ba pasaway ang Zia na yan, Wala siyang mapag-iiwanan sa anak kundi ang kaibigan. Wala naman siyang pamilya. Hindi naman sila ganong close si Zai Chris. Isa pa ay kababalik lang nito at hindi pa masyadong stable. Good girl po ako, Mommy. Cute na tugon nito. Even sa school po, sabi ni teacher, bait-bait ko raw at ang ganda. Kaya nga po favorite teacher ko na siya eh. Talaga ba, Sia? Natatawang ani Kiana. Isa lang naman ang teacher mo eh. Kaya nga po siya yung favorite ko. Ayoko ng ibang teacher. Anak, that's bad. Sweto niya sa bata. Paano kapag grade 1 ka na? Siyempre, iba magiging teacher mo. Ayaw mo bang graduate sa kindergarten? Gusto po. Hindi niya namalaya ng oras. 5:00 na pala ng hapon. Nalibang siya sa pakikipagkwentuhan sa anak at sa kaibigan. Ang dami nitong baong kwento kahit na mahigit 2 linggo pa lang silang hindi nakikita. Kailangan na bumalik ni Mami sa trabaho. Paalam niya sa anak na agad yumakap sa kanyang leeg. Kia, saan hotel kayo nagstay? Sa Sandler's Hotel. Sagot nito. 3 hours drive. Anya. Kailan kayo babalik sa Manila? May trabaho ka. Baka nakakabala kami ng anak ko. Mommy, can I stay here na lang po with you? Hinaplos niya ang buhok ni Ziana. Nakaupo na ito sa backseat ang kotse ng kaibigan niya. Nasa tapat naman siya ng bukas sa pinto ng passenger seat. Anak, hindi pwede. Masyado marumi at malikabok sa side. Bawal sa bata. Di bale, malapit ang matapos ang project ni Mami. Uuwi na ako sa'yo, ha? Nang makalis ang kotse ng dalawa, ay akmang sasakay na rin siya sa sariling sasakyan. Nang may matanaw sa kabilang bahagi ng kalsada. Mataman itong nakatitig. Kinabahan si Zoe nang marahan itong tumawid at naglakad papalapit sa kinaroroonan niya. Who's that kid, Architect Balte? Wala namang masama sa tono ng pagtatanong nito. Para talagang kuryoso lang pero kasi ibang sinasabi ng mga mata nito. Malamig at nanghuhusga. Lumunok muna siya bago sumagot. Anak ko. Hindi ko alam na may pamilya ka na pala. When you left me without even telling me or oo. Matapang niyan sambit habang sinasalubong ang matatalim nitong mga mata. Bakit ka ba nagagalit? Affected ka pa ba sa nakaraan, Ethan? Ang tagal na nun. Mga immature pa tayo pareho. Hindi na ako affected at wala na rin akong pakialam kung may sarili ka ng pamilya. Dahil ako man ay bubuo na rin ang akin. Sa akin na, kahit sobrang tagal na nun. Sana naman, nagpaalam ka, di ba? Hindi ako immature. Handa na nga akong pakasalan ka kung papayag ka eh. Tapos ikaw tong bigla na lang nawala. Walang closure, kaya siguro masakit at kasalanan niya yun. Pumikit siya at nilakasan ng loob. Sa pagmulat ay muli niyang sinalubong ang tingin nito. Okay, fine. Sorry sa nagawa ko sa nakaraan. Iniwan kita na walang paalam but it's the best decision I had that time. Hindi kami mayaman, Ethan. Alam mong minsan lang dumating ang oportunidad sa akin kaya nung may nag-offer ay agad kong tinanggap. Nasasaktan siya sa bawat katagang lumalabas sa kanyang bibig. Muling nabuhay ang sakit na akala niya ay matagal nang naghinog. Narinig niya ang malalim nitong buntong hininga
kasunod ang marahan nitong pagtango. I understand now. Thank you. Mula noon ay naging mailap siya sa binata dahil iniiwasang muling umusbong ang dating nararamdaman. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, ay natuklasan nito ang tungkol sa kanilang anak. Noong huling pag-uusap kasi nila ay hindi naman na nito inusisa, kaya akala niya ay naniwala na itong hindi nito anak si Zia. Kia, sorry ha. Mukhang masyado na talaga kaming nakakaabala sa ni Zia. Kausap niya sa telepono ang babae. Nasa likod siya ng isang malaking punong mangga, hindi kalayuan sa side. Susundin ko na lang siya dyan. Wala akong ibang mapagkakatiwalaan para sa anak ko. Dito na muna siya total. Malapit naman ang matapos ang construction. Hindi na masyadong maalikabok. Pwede ko naman siyang iwan sa parents ko, Zo. Masyado kang nagpapaka-stress. Naku, nakakahiya na. Susunduin ko na siya ngayon din Magpapaalam lang ako sandali. Narinig niya ang marahang paghinga ng kaibigan sa kabilang linya. Paano kung malaman ng ama niya yan? Handa ka bang baguhin ang kasinungalingang sinabi mo kay Ethan? Napakagat siya sa pang-ibabang labi. Hindi naman siguro malalaman ni Ethan na siyang ama ni Ziana. At saka magkakaroon na yung sarili niyang pamilya. Hindi na para malaman pa niya. O sige, ako na maghahatid. Isasakay ko na lang sa chopper para mabilis kami. Idadaan ko na lang dyan. Nakahinga siya ng maluwag. Salamat talaga na marami, Kia ha. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung wala ka. Sige na, baka umiyak ka pa riyan. Ang iyakin mo pa naman. Natatawang biro nito sa kabilang linya. Hintay mo na lang kami dyan. Salamat ulit, Kia. Pasasalamat niya bago putulin ang tawag. Ilang minuto pa siyang nanatili doon dahil nag-iisip siya. Hindi alam ng lahat na may anak siya. Hindi naman siguro siya mabubuko ni Ethan. Hindi yan, wala na yung pakialam sa akin. Anya sa sarili habang nilalaro ng sapatos sa lupang kinatatayuan. Mahigit 20 minuto pa siguro siyang naroon bago tuluyang kumalmang kanyang sistema. Pagtalikod niya, para sana bumalik na sa opisina, ay nagulantang siya sa lalaking nakatayo, hindi kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Ethan, Engineer Guanson, may kailangan kayo? The child is mine. Sa kabilang banda ay mahina ngunit mariing tanong ni Ethan kay Zoe na agad namutla. Answer me, Zoe. No. Pagak siyang natawa. Kumuyo mamaka mo. Really? Yes. Taas noong sagot ito. Yun lang bang itatanong mo, engineer? May gagawin pa kasi ako kaya mauna na ako sa'yo. Akma siya nitong lalampasan nang hawakan niya ito sa braso at ipinirmi sa kanatatayuan ito. Then, explain what I heard earlier ha. Sabi mo dinadaya lang ako ng pandinig ko. Tinanong kita nung una. Ramdam niyang panginginig ng katawan nito. Nasasaktan ako! Mariin siyang pumikit at huminga ng malalim para kontrolin ang namumuong galit sa kaibuturan ng kanyang puso. Tell me, Zoe, please. Ngunit nanatili itong tahimik. Umiiwas ang tingin at ayaw kumpirmahin ang narinig niyang sinabi nito sa kausap sa phone. Totoong nasaktan siya nang walang paalam itong umalis. Halos 5 buwan siyang naghanap at naghintay na babalik ito. Hindi siya nakapag-asikaso agad ng trabaho dahil sa pag-alala dito. Alam niya kung anong klaseng ama ang meron ito kaya nag-alala siya. Hanggang sa malaman na lang niyang nasa ibang bansa na pala ito at masayang nagtatrabaho. Hindi na niya inungkat ang iba pang detalye kaya hindi niya alam na may anak ito. Zoe. Naputol ang sasabihin niya nang muling tumunog ang phone nito. Ang kaibigan nito ang tumatawag. Answer it. Excuse, dito mo sagutin sa harap ko. I-speaker mo. Wala itong nagawa kundi sundin ang utos niya. Hindi rin naman niya ito papakawalan at papayagang may maitago na naman. Zo, nandito na kami pinakamalapit na building sa lugar. Wala akong mahanap na malapit na bakanting space na pwedeng lapagan ng chopper eh. Ibalik mo na lang si Zia, Kia. Sorry. Ha? Bakit? Nalaman na ba ni Ethan? Napangisi siya sa narinig. That confirms his suspicion. Inagaw niya ang phone at siya nang pumutol sa tawag pagkatapos ay hinila niya ito hanggang sa kotse. Ethan, ano ba? Bitawan mo nga ako! Nasasaktan ako! Pagpupumigla si Zoe habang pilit niyang sinasakay sa passenger seat. Huwag ka na kasing pumalag! Gigil na ani niya. Siya na rin na nagkabit ang seatbelt nito.
Let's go! Palakas ang kabog ng dibdib niya habang papalapit sa building kung saan nila susunduin ng anak. Hindi niya alam kung paano magre-react sa harap ng bata. Sa malayo lang naman kasi niya ito nakita noong nakaraan. Pumaparada pa lang siya sa harap ng establishmento ay tanaw na niya ang batang babae na nakasuot ng pink na bestida. Hawak nito sa kaliwang kamay ang isang brown na teddy bear. Ako na lalapit, ani Zoe. Hinayaan na lang niya ito. Tinanaw na lang niya ang mag-ina na magpaalam kay Kiana Reverente, pinsan ito ng fiancé niya. What a coincidence Nang papalapit na ang dalawa ay bumaba siya saka pinagbuksan ng backseat ang mag-ina. Thank you po, mister. Tinanguan niya ang bata. You're welcome, love. Nagulat pa siya nang tumili ito. Tinapik ang ina saka nagtakip na mukha. He called me love, mommy. Hindi niya ito malubayan ng tingin habang nasa biyahe sila pabalik sa site. Panay ang tingin niya sa rearview mirror. Nung una niya itong makitang kasama ni Zoe, ay hindi niya masyadong napagtuunan ng pansin ang itsura. Ngayong nasa malapit ang bata, kitang-kitang pagkakapareho ng ilang features nila. Kuwang-kuwa sa mga Guanson. Bulong niya bago naiiling na nagmaneho. What? Wala. Iling niya. 15 minutes lang ang tagal ng biyahe kaya nakarating agad sila sa site. Tara. Bawal ang bata sa site pero ilang araw lang naman at tapos nang gawain nila doon at makakauwi na sila. Noong ongoing ang construction ay nagpasya silang team na huwag ng iwanan para mapadali ang gawa. Oh, Engineer Guanzon, saan galing ang batang yan? Tanong ng nakasalubong nilang si Jason, kasama nito si Carla. Umiling siya. Mamaya na siya magpapaliwanag. Idiniretso niyang mag-ina sa office. Doon ay walang tao. Mommy, dito ba muna po ako? Tanong ng bata kay Zoe. Sabi ni Tita Kia po makakasama na po kita. Is that true po? Busy kasi siya. May kasama siyang gay na nakaraan. I heard them fighting po. Narinig ko sila sa yung tita. Mukhang pinapalo po siya nung gay kasi sumisigaw si tita. Sabi, ouch, that hurts! Napatikim ang babae sa sinabi ng bata. Siya naman ay agad na nangunot ang noo at sinama ng tingin si Zoe. Kitang-kitang pamumula ng pisngi nito. Mabilis itong yumuko para kausapin ang kanilang anak. Anak, bawal makinig sa usapan ng matatanda, di ba? Palagi kong pinapaalala yon. Sorry po. Napangiti naman si Ethan dahil doon. May galit siya sa babae pero hindi rin niya maiwasang humanga sa paraan ng pagpapalaki nito sa kanilang anak. Apology accepted po. Hinaplos nito ang matambok na pisngi ng bata. For now, dito muna tayo dahil hindi pa tapos ang work ni Mami. Pero, bawal ang makulit at pasaway anak ha. Opo, promise po. Tumikim siya kaya napasulyap sa kanya si Zoe. If may ginagawa si Mommy, pwede kang lumapit sa kanya. Itinuro siya nito. You can ask him for help, okay? Pinaningkitan siya ng mata ng bata. Bakit po sa kanya? Umupo na rin siya at pinantayan ito. Hinaplos niya ang kaliwang braso nito. Tas kilay naman itong tinignan ng mga palad niya sa balat nito. Tiningala nito ang ina. Bakit sa kanya, Mami? Ngayon ko lang po siya nakilala eh. Mahina siyang natawa bago inayos ang ilang hibla ng buhok nitong dumidikit sa balaro sa sitong pisngi. Very good, love. Hindi ka dapat nakikipag-usap at basta magtitiwala sa stranger. Pwede magpakilala po para hindi stranger na. Anito. Tumangot-ango siya. I am Ethan Guanzon, love. How about you? What's your name? Love? Hindi naman love po ang pangalan ko. I am Ziana Valte, 5 years old. May mommy, Zoe Valte. Wala ko daddy kasi busy raw po sa work, sabi ni Mami. Anak, pigil dito ng ina. Yes po, Mami. Tinitigan niya ang babae. Nanatili siyang tamimik at hinayaan itong i-handle ang kanilang anak. Pinanood niya ang dalawa. Iniliko ni Zoe yung usapan at nahalata niya. Ayaw pa nitong sabihin sa bata na siyang tunay na ama ng huli. Kapag may work si Mami, pwede ka mag-ask sa kanya ha? Can I call him tito po or uncle?
Muli niyang hinaplos ang braso nito saka nginitian ng bata. Pwede ring daddy. Namilog ang kulay gray nitong mga mata at tiningala ang ina na tila ba humihingi ng permiso. Mabilis pa sa 4:00 na umiling ang babae. Hindi. Tito na lang, Zia. Daddy na lang po, pwede? Sa kabilang banda ay nanlaki ang mga mata ni Zoe dahil sa pakiusap ng anak. Anak, hindi. Mommy, Nguso ng anak niya. habang wala pang daddy ko lang po. Mommy, please. Mariin siyang napapikit. Pilit na iniiwasan ng titig ni Ethan. May ipinaparating ang mga titig nito sa kanya. Para bang nakikiusap na sabihin na sa bata ang totoo. Anak, wag makulit. Mabuti naman at nakinig ito. Kailangan niya muling tignan ang Sai kaya iniwan muna niya ito sa lalaki. Hindi naman umangal ang bata dahil napangako ang ipapasyal. Pagbalik niya ay si Ethan lang ang naroon. Nasaan ang anak ko, Engineer Guanson? Nagkibit balikat ito. Isinama ni Jason, may bibilin daw sa bayan. Bakit ba pinayagang isama? Hindi naman niya pababayaan ang anak natin. At saka maiinip yun dito kaya hinayaan ko na muna. Oh, before I forgot. Bakit ayaw mo pang ipagtapat sa batang? Totoo na, ako yung ama niya. Itatago mo na lang. Kung ganun din lang naman palang gusto mo, ilalaban kong karapatan ko kay Ziana at baka makuha ko pang kustodiya niya. No, we're gonna do that, Ethan Guanson. Banta niya dito. Alam mong hindi ako papayag dyan. Then, tell her the truth when she came back. Sira ka ba? In a place like this? Talagang dito ko pa sasabihin sa bata? Hindi itong tamang lugar para sabihin ko sa kanyang totoo. Marumi, maingay, maalikabok. Pagbalik na lang natin sa syudad, saka na. Pasalamat ka nga dahil pinapayagan ko pa lumapit ka eh. At ako pa ang dapat na magpasalamat ha. Ako na nga tinaguan mo ng anak. Ako na nga yung kinuhanan mo ng karapatan. Tapos ako pa yung magpapasalamat. Kung sinabi mo sana sa akin nung nabuntis ka, sana hindi tayo nagkakagulo ng ganito ngayon. Mariin niyang nailapat ang mga labi. Kung sinabi ko, edi pinigilan mo ko. Oo, pero habang nagbubuntis ka lang, if ever you still want to work abroad, tutulungan pa kita. Ang baba kasi ng tingin mo sa akin eh. Natigilan si Zoe. Yes, she underestimated him. I'm sorry. Nagbuntong hininga siya. Kasi, hindi niya malaman kung anong idadahilan. Dahan-dahan itong tumango. It's okay though, tapos na yun. Ang akin na. Huwag sanang ipagkaila si Zia sa akin. Yun lang yun. Naiintindihan ko na kung bakit ka umalis na walang paalam. Paanong fiancé mo? Kakausapin ko siya. Mabait naman si Sofia. Nagkaroon sila ng kasunduan, ang co-parenting. Pero ayaw pumayag ng fiancé nito na may kahati. Laging nagpaparinig at nag-ieskandalo sa office. Natapos na kasi ang project nila at balik na sa opisina. Architect Valde, you look dashing today. Bati ni Engineer Sofia. May kasama pa itong 2 engineer din. May bahala ka na naman yatang mang-akit na lalaki rito at magpaanak. Tapos kapag may mga girlfriend na, saka mo i-reveal. Hinawi niya ang buhok na tumatabon sa kanyang mga mata. Ayaw niya sana itong patulan kaya nilampasan na lang niya pero hindi ito tumigil. Maninira ng relasyon ang may relasyon. Tas kilay niya itong hinarap. Excuse me? Ako ba kinakausap mo? Pumalatak ito at namaywa. Of course. Sorry. Akala ko kasi hangin ang kausap mo. Mukhang nababalo ka na kasi. Natatawang sagot ni Zoe. Alam mo, Engineer Reverente, sa halip na ubusin mong oras sa paninira sa akin, bakit hindi mo itutok sa mga projects na hawak mo? Balita ko kasi parang laging rejected ang plates. Nanlisik ang mga mata ni Sofia. How dare you? Porke pinsan ka na may-ari, magyayabang ka na ng ganyan ha. Kung sabihin ko sa kanya na, you're not being professional here at sinisira mong reputation ng company for being a mistress at maninira ng relasyon. I am not a mistress, Engineer Reverente. Taas noong anya, lalo na't dumarami ng nanonood at nakakarinig na siyang na mga bulungan laban sa kanya. Kaunti lang din kasi ang mga taong nakakaalam na related siya sa CEO. If you'll excuse me, hindi pa ako what's going on here? Agad na nag-alisa ng mga empleyado nang dumating si Sai Chris Valde. Si Sofia naman ay may ngising tagumpay sa lapi.
Engineer Valte, good morning. Bati ni Sofia kay Zai Chris. Saglit lamang nitong pinasadahan ng tingin ng babae at bumaling na ito sa kanya. Zoe, you're still here? Ha? I thought, may emergency ka sa bahay. Nagpaalam ka earlier, di ba? May lakad ka ni Engineer Ethan kasama ang anak niyo. Naguluhan si Zoe sa sinabi ng lalaki, pero na simple siya nitong ninitian ay napilitan siyang tumango. Oo, go ahead. Wala pa namang malaking project for you for now. Nilingon na nito ng tuluyan si Sofia. Anong sinasabi mo kanina, Engineer Reverente? I heard something like nakakasira ng reputasyon ng, what? Kumpanya? Mas mabait na ngayon si Zai Chris pero mas naging estrikto at nakakatakot. Nakangiti ito pero ang mga mata ay may ibang laman. She's my fiancé's mistress. Bakit kinakampihan mo pa yan? I don't know about that issue pero hindi sakop ng kumpanya ko ang personal niyong mga problema. Pwede niyong pag-usapan sa labas, right? Nang hindi na nagsalita ang babae ay tumalikod ng pinsan niya kaya sumunod siya dito. Sir, bakit? I am friends with Ethan Guanzonzo. Tugon nito nang hindi lumilingon. Alam ko rin ang kwento niyong dalawa dahil obviously kaklase ko siya. I also know his struggles. So go, baka hinihintay ka na ng mag-ama mo. Totoong may emergency siya pero hindi pa naman siya nakakapagpaalam. So she assumed that it was Ethan's doing. May parents and teachers meeting daw sa school ni Ziana. Hindi literally emergency pero kailangan daw both parents na naroon. Nagsisimula na ba? Tanong niya kay Ethan pagpasok sa gymnasium ng school ng anak, ang Cuarteros College. Kumpleto roon mula sa daycare hanggang college. Iba't ibang department lang. Kinausap ako ni Engineer Balte kaya, ni Chris o ni Sophia. Natigilan siya. Sino may sabi sa'yo? Si Chris. Tinawagan ko kasi siya at sabi ko magsisimula ng meeting pero wala ka pa. And he said, naabutan ka raw na nakikipagsagutan pa kay Sophia kaya ginawa na niya ng paraan. Bumuntong hininga na lang siya. Ayaw magbigay ng dahilan dahil ramdam niyang wala naman talaga siyang karapatan. So, sarado pa lang ang isip niya sa ngayon. Please bear with a little more, okay? Nakausap ko naman na siya pero ayaw niya sumagot ng diretso sa akin. Pero pasasaan ba't matatanggap din niya ang sitwasyon? Tama na, Ethan. Kung ayaw niya, hindi ko naman ipipilit ang anak ko sa'yo. Kaya ko naman siya buhayin ng ako lang. Kaysa naman maging magulong buhay namin magina dahil ipapakilala kitang ama niya, wag na lang. Mas mabuti nga ang hindi pa alam ng bata dahil mas madali pang ilayo sa'yo. That won't gonna happen, Zoe. Hindi na siya umimi. Nasa classroom daw ang mga bata at may ibang teacher na nagbabantay dahil naroon ang advisor ng mga ito. Ipinaliwanag nito ang dahilan kung bakit ito nagpatawag ng meeting. May field trip daw na magaganap bagong graduation day ng mga bata. Kaya both parents ang ipinatawag para daw parehong magpapasya at hindi isa lang. Papayag kaya si Zia kung hindi siya sasama? Tanong niya rito paglabas nila mula sa gymnasium. Why? Magkasabay silang naglalakad patungo sa classroom ng bata. Natapat sa meeting ko with the board. Isasama raw ako ni Chris sa meeting dahil may mahalagang sasabihin. Ewan ko ba, naman doon. Pwede naman ako na sumama sa anak natin. Walang problema yon. I can reschedule my work. Inirapan niya ito. Eh di lalong nagalit si Sofia. Kakausapin ko siya. Ako nang bahala sa anak ko. Baka pauwi na si Kia, siya na lang sasama kung gusto ni Zia. Zoe, ako nang Hindi na niya ito pinakinggan. Nagmamadali siyang naglakad para lumayong agwat ito sa kanya. Nang makarating sa pinto ng classroom ni Ziana, ay sinilip niya ito at kinawayan. Hi anak! Mommy! Kumusta ang pag-aaral mo? Hinaplos niya ang ulo ng anak nang lumapit ito. Behave bang anak ko na yan? Opo, Mommy. Oo, kasama niyo po si Uncle. Bakit? Hi love. Bati rito na lalaki. Umuklo pa to at hinalikan pa ang bata sa noo. Kumusta ka? Okay lang po, Uncle. Bakit po nandito rin kayo? Sinamahan niyo po bang mami ko? Sabi kasi ni teacher, parents po eh. Both mommy and daddy. Eh wala naman po akong daddy. Napaiwas siya ng tingin nang ngumuso ang bata at namamasa ng mga mata habang nakatitig kay Ethan. Parang pinipilit ang puso niya habang pinagmamasdan ng anak at habang umiikot sa kanyang isip ang sinabing ito. Mariin niyang kinagat ang pang-ibabang labi at kagyat na nagdesisyon. Nak, Po?
Mabilis sa tumulo ang isang butil ng luha sa pisngi nito na agad pinahid ng ama nito. Umuklo siya at pinantayan ng bata. You want to meet daddy? Nanlaki ang mga mata ng bat. Ang lalaki naman ay nasa mid sa sarili nitong laway. Really po? Hindi na siya busy? Samantalay, mabilis na umiling si Ethan nang sulyapan siya ni Zoe. Hindi na busy yun. Gusto mo na ba siyang makilala? Marahan ang boses ng babae, mukhang pinakikiramdaman siya. Hmm? Hindi magkamayaw ang kabog ng dibdib niya sa pabigla-biglang desisyon to. Nasa mid pa siya kanina sa sarili niyang laway. Hindi niya maayos na maipaliwanag ang nararamdaman. Sinabi niya sa sariling anytime ay pwedeng malaman ng bata na siyang ama nito. Ayaw lang niyang pangunahan si Zoe pero hindi pala yun ganun kadali. Opo, I miss him na po. Ang tagal naman niyang mag-work saka wala man lamang call. Nanatili siyang nakikinig sa kanyang mag-ina. Okay, susunduin kita mamaya. Tapos pupunta na tayo sa daddy mo. Pangako nito sa kanilang anak bago muling sumulyap sa kanya. Di ba? Yes, sir. Nang makalis sa school ay diretso siya sa office at sinadya si Sofia para muli itong kausapin at ipaliwanag ang sitwasyon. Alam niyang may mabuting puso naman ito kaya nga niya ito nagustuhan. Sadyang may pagkamatigas lang ang ulo minsan. Ngunit wala raw ito sa office. Umalis daw at may pinuntahan. Tinawagan niya ito. Sofia, where are you? Sa ospital, babe. Why? We're going on a date? Ang tagalan nung huli nagtatampo na ako. Malambing na tugon nito mula sa kabilang linya. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Can we meet later, babe? Sure. Narinig pa niyang impetitong tili. Kakausapin na muna niya ito bago itanong kay Zoe kung anong oras sila magkikita para magpakilala sa anak. Susunduin kita ngayon. Okay, I'll wait for you. Pagdating sa parking lot ng VLCI Hospitals, ay agad siyang bumaba para salubungin ng fiancé. May masakit pa sa'yo? Ba't nagpa-hospital ka? Gumuso ito at umira. Ano ba, masyado kang paranoid? San ba date natin? Nakakasawa ng restaurant? Wala man nang bang mas bongga, Ethan? Hindi niya ito maaya sa mas magarbong date dahil may pupuntahan pa siya mamaya. Next time, Sofia. Sa ngayon, sa malapit na muna tayo. Bakit? May sasabihin ka ba? Yeah, I need to tell you something. Angan nito. Sa kondo na nga lang tayo, biglang sumakit ang ulo ko. Ipagluto mo na lang ako. Pwede naman, di ba? Oo naman. Nakangiting pagpayag niya. Pagdating sa kondo ng babae ay agad siyang kumilos para magluto. Siya rin na naghain at nagligpit ang kubyertos pagkatapos. Should we go back to the office now? Tanong nito. Let's talk first. Anya, umupo sa tabi nito sa sala. Umirap ito. Alam ko na yung pag-uusapan na yan. Your child with that woman. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na hindi ako papayag na may kahati, Ethan? Ako lang dapat, walang iba. Ayoko mahati ang atensyon mo lalo na't magkakanak na rin tayo. What did you just say, Sofia? Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Siyempre, masaya siyang magkakaanak na sila ng fiancé. Pero merong maliit na kudlit sa kanyang puso dahil lalo nang hindi ito papayag na magpakilala siya bilang ama ni Ziana. Yes, babe. Malaki ang ngiti nitong hinaplos ang impis pang tiyan. I am 5 weeks pregnant. Magkakabibi na tayo. Kaya dapat, madaliin na natin ang kasal para wala ng habol ng Zoe na yun at ang bastarda niyang anak. Sumulak ang inis sa dibdib ni Ethan dahil sa narinig. Ano ko yun, Sofia? Ano ko hindi bastarda? Pero magiging bastarda naman talaga siya dahil magpapakasal na tayo at magkakaroon na ng anak. Ayoko na may kahati ka sa attention mo, babe. Mariin siyang pumikit. Sofia, di naman pwedeng ganun dahil anak ko rin si Zia. Then mamimi ka. Kami na magiging anak mo? O ang babaeng yon at ang bastarda mo? Tinitigan niya ito. Parang wala lang sa babae ang sinabi pero para sa kanya ay sobrang bigat noon. Anong gagawin niya? Napahilamos siya sa mukha. Saka na lang ulit tayo mag-usap kapag maliwanag na yung isip mo. I need to go. Saan ka pupunta? Nilingon niya ito bago lumabas. Magpapakilala na ako bilang ama sa anak ko. No! Pero hindi niya ito pinansin. Tuluyan siyang lumabas at naiiling na nagtungo sa parking lot.
Nag-text na lang siya kay Zychris na hindi makakabalik sa opisina. Wala namang problema dito basta hindi mapapabayaan ng mga trabaho. Malapit na siya sa sinabing lugar ni Zoe nang tumawag sa Sofia. Sumasakit daw ang tiyan nito at kailangan ng atensyon. Sofia, kailangan ko. Uunahin mo pa ba yan kaysa sa amin na magiging anak mo, Ethan? Hiyaw nito sa kabilang linya. Ah, it hurts! Dahil sa'yo to, binigyan mo ako ng iisipin at problema kaya nai-stress ako. Naguguluhan siya. Mariin siyang pumikit saka nag-U-turn. Hindi niya pwedeng pabayaan ang kasintahan na ang magiging anak nila. Mauunawaan naman siya ni Zoe. Kilala niya ang babae. Maunawain ito, mas mabilis paliwanagan kaysa kay Sofia. Sofia! Hiyaw niya na makapasok ulit sa kondo ng babae. Where are you? Hey! Natigagalis siya ng malawak ang ngisi nitong lumabas galing sa kwarto. Nakasuot ng manipis na pajamas. Paala ko ba sumasakit ang tiyan mo? Ah, no. I just want to test you kung sino mas mahalaga sa amin na babae mo. Umupo ito sa sofa at nagdekwatro. Ibinalandra nito ang mahahaba at makikinis na binti. Good that you know your priorities. Mariin siyang napahilamos sa mukha. Nagpipigil ng galit. Ayaw niyang masabihan ito dahil baka tuluyang maapektuhan ang kanilang magiging anak. Huminga siya ng malalim at umupo. Alam mo ang malapit na ako sa meeting place namin nang tumawag ka. Hindi man lang ba sumagi sa isipan mo, baka sa pagmamadali ko'y maaksidente ako. O baka hinihintay na ako na anak ko doon. Oh, what? Tawa nito. Sabi ko nga gusto ko lang iset sa isip mo na kami yung priorities mo. Kami na dapat iniisip at hindi ko sino lang na biglang sumulpat sa buhay natin. Eh baka nga hindi naman sa'yo yung batang yun. Ipinapaako lang sa'yo dahil tinakbo na totoong ama. Stop that, Lisa. I was just stating some opinion. Umiling siya. Hindi na malaman kung paano pa ipapaliwanag sa babae ang lahat. Alam naman itong naging kasintahan niya si Zoe noon pero talagang ipinipilit na itong nauna. Aalis na ako. Habang nasa biyahe ay tinatawagan niya si Zoe pero hindi ito sumasagot. Hindi naman niya alam kung saan ito nakatira kaya sa office na lang niya ito inabangan. Zoe, can we Engineer Guanzon, busy ako. Malamig na sambit nito bago siya tinalikuran. I'm sorry, okay? Nagkaroon lang ng emergency. Samantala'y saglit na nilingon ni Zoe si Ethan. Okay lang. Hindi mo kailangang magpaliwanag, engineer. Naiintindihan ko naman na wala kang interes na makilala ni Zia. Pero sana, hindi ka nagbigay ng mga salita para hindi kami nag-aksaya ng oras. Si Sofia kasi. Mas naiinis siya kapag naririnig pang mga paliwanag dito. Nagingit-ngit siya sa galit. Umasa kasi ang anak niya. Umiyak pa nga ito na maghintay sila ng matagal tapos hindi naman ito dumating. Okay lang, Engineer Guanzon. Okay lang pero wala nang next time. Hindi ko na kaya makita pang umiiyak at disappointed ang anak ko. Tinalikuran na niya ito. Tama na yung minsang nabigyan niya ng pagkakataon ng lalaki. Sapat na yun at hindi niya kasalanang hindi nito sinamantala. Zo, bakit nasa labas si Ethan? Tanong ni Carla makalipas ang ilang araw. Nilingon niya ito. Nasa conference room silang mga architect para sa meeting dahil may bagong malaking project. Ha? Nasa labas ang conference room. Nakita ko kanina pagpasok ko. Kausap si Architect Rica Ferrente. Mukhang may pinapakiusap yata. Ikiniling niya ang ulo. Wala siyang pakialam. Baka iba naman ang sadya nito. Hindi ko alam. Baka may kailangan. Eh? Hindi makapaniwalang anito. Narinig kong pangalan mo kaya nagtanong ako, pero baka nga naman nabanggit ka lang. Kalat na kalat sa buong kumpanya ang pagbubuntis si Sofia. Ipinangangalandakan nitong magkakaanak na sila ni Ethan. Minsan ay sadyang ipinaparinig pa sa kanya at pinapamukha lalo kapag nagkakasalubong sila sa hallway o di kaya'y sa kantin. Feeling ko talaga aayain na niya ako magpakasal bago pa ako makapanganak. Narinig na naman niyang nagyayabang ito sa kantin. I'm so excited. Para rin wala nang kung sinong makapagpapansin. Naiiling na lang siyang nagpatuloy sa pagkain bago nagmamadaling umalis. Nakasalubong pa niya si Ethan kasama sina Zychris at Jason. Oh, Zo, you done eating? Tanong ng pinsan niya. Tinanguan niya ito. Yes, may tatapusin akong trabaho. Mauna na ako.
Hindi nakaligtas sa paningin niya ang bahagyang pagsulyap nito kay Ethan bago siya tuluyan lumagpas. Ayaw na niyang bigyan ng atensyon ng lalaki. Kaya na niyang buhayin at itaguyod ang anak nang walang tulong mula rito. Zoe, hey! What? Humabol pala ito. Naroon si Sofia. Baka makita tayo at mag-eskandalo na naman yun. Nakakahiya ng pangalan ko dito dahil talagang pinaniwala na nilang mga chismis na ikinalat ang fiancé mo. I'm sorry about that. Kakausapin ko ulit siya. Ilang beses na ba? Huwag na, Ethan. Hindi ka naman kakulangan sa buhay ng anak ko. Alam kong kasalanan ko kaya hindi ka niya kilala. Pero binigyan kita ng chance para magpakilala, di ba? Okay na yun. Anya saka ito tinalikuran. Natanaw pa niyang masamang tingin ni Sofia at inilingan na lang niya iyon. Pero mapilit si Ethan. Sa mga sumunod na araw ay namamalayan na lang niyang sinusundo pala nito si Ziana sa eskwela at inilalabas para kumain. O kaya'y dinadalhan ng kung ano-anong mga regalo at pagkain kapag break time ng bata. Anak, nagpunta na naman dito ang uncle mo. Opo, pero dinalaw din po niya si Krisha. May dala po siyang foods para sa aming dalawa. Tapos nung tapos na kaming kumain, umalis na rin po si Krisha. Sinundo na po ng mami niya. Si Krisha ay anak ng pinsan ni Ethan. Patuloy na ginagawa ng lalaki ang pagsundo at pagbibigay ng mga pagkain at regalo sa anak nila. Hindi na niya mapigilan dahil hinahanap-hanap na rin ito ng bata. Mommy, kasama po ba kayo ni Uncle sa field trip ko? Kumakain sila ng hapunan ni Ziana na magtanong ito. I hope makasama siya. Gusto ko kasama siya po sana. Anak, busy si uncle, baka hindi siya makasama. Ako na lang kasama mo. Tumango ito. Maunawain naman ang anak kahit na bata pa ito. Kaunting paliwanag at maayos sa pagpapaintindi ay nakukuha agad. Okay po, sasunod na lang siya. Sana sa graduation ko. Ayaw niyang mangako. Ako magsasabi sa kanya po. Hinayaan na lamang niya ito. Sa opisina naman ay patuloy ang pamamahiya sa kanya ni Sofia. Na pati si Zychris ay naiirita na at gusto niya yatang bigyan ng termination paper ang babae. Pero pinipigilan niya dahil hindi naman ito kailangang makialam. Hanggang sa malaman nilang hindi pala totoong buntis ang babae. Nagpanggap lang para maitali si Ethan. Narinig nila ni Carla na nag-uusap ito at ang kaibigan sa hallway patungo sa banyo. Ano yun? Kunot noong tanong ni Carla. Nagsisinungaling lang siya? Hindi ko alam. Pati siya ay naguluhan. Paano nito nagagawa yun? Nanloloko ito ng tao. Niloloko nito si Ethan. Kailangan nating sabihin to kay Engineer Guanzon. Umiling siya saka tumalikod ngunit agad ding napaatras nang makita ang lalaki sa tapat ng men's restroom. Ethan. Pati tuloy si Sofia at ang kausap nito ay napalingon na rin. Agad nanlaki ang mga mata nito at nagmamadaling lumapit sa lalaki. Babe! What was that, Sofia? Babe, magpapaliwanag ako. Hindi na. Sapat ang narinig ko, Engineer Reverente. Formal na sambit na lalaki sa babae. Nanatili naman sina Zoe at Carla sa gilid. Hindi na siya nakagalaw lalo na't nadamay na rin siya sa galit ng babae. Dinuro-duro siya nito at pinagbintangang siyang may kasalanan. Agad na nakansela ang engagement ng dalawa at nagpatuloy naman ang co-parenting nilang dalawa ni Ethan. Mabilis sa lumipas sa mga araw at ngayong araw ay field trip na ni Ziana. Mommy, nandito na si Uncle! Binitbit niya ang bag ng anak saka siya lumabas ng kwarto. Nasa sala na nga si Ethan. Mabuti at pinayagan ka mag-leave. Nagkibit-balikat ito, kandong ng anak. Sabi ko kay Chris magagalit sa kanyang pamangkin niya kapag hindi tayo kumpleto sa field trip. Natatawa ang anito. Yun, pumayag naman. Nag-good luck pa nga. Okay, tara na. Sa Cuarteros College sila nagtungo dahil naroon ang school bus sa sasakyan ng mga bata. Ang mga magulang naman ay may sariling mga sasakyan at susunod lang. Sabi ko naman kasing dito na sa kotse natin si Zia para hindi tayo nag-aalala na baka kung ano nang ginagawa niya sa bus. Pwede naman nating pakiusapan ng teacher. Reklamo ni Ethan, kanina pa itong ganoon. Paano siya makakapag-enjoy kung ibubukod natin siya sa mga kaklase at kaibigan niya? Kaya nga field trip eh. Singhal niya rito saka mabilis sa kinagat ang pang-ibabang labi para pigilan ang lumalabas ng ngiti.
Ang saya niya ngayon dahil kumpleto sila. Mamaya may plano siyang sabihin na sa bata ang totoo. Ayaw na niyang magsinungaling sa bata. Baka magalit lamang ito kung sa iba pa malaman. Hindi na nito itinatanong ang tungkol sa ama. Ang laging bukang bibig ay ang Uncle Ethan nito. Anak, may sasabihin si Mami. Anya sa anak matapos ang field trip. Kasalukuyan silang nasa fast food restaurant. Kumakain sila bago tuluyang may hatid ng lalaki pa uwi. 5:00 na yon ng hapon. Tapos ng field trip at hindi na pumayag ang lalaki na hindi sa kotse sasakay si Ziana. Inaantok ng bata pero nagising dahil pinayagan ng ama na mag-fast food. Yes po, Mami. Kumukuha ng order nila si Ethan at silang dalawa lang ng bata sa tipon. Di ba sabi ko, ipapakilala ni Mami sa'yo si Daddy kapag hindi na siya busy? Kasi dati, na-busy siya kaya hindi nakarating. Okay lang naman po as long as kasama natin si Uncle po. Sana nga po siya na lang yung daddy ko eh. Pero bad yun po mag-wish ng ganon. Hinaplos niya ang noo ng anak. Paano kung sabihin kong si Uncle ang daddy mo? Po? Malambing niyang nginitian ng anak, saka hinaplos ang braso at saka marahang pinisil ang mga palad. Nakatitig lamang ito sa kanya hanggang sa bumalik ang lalaki. What's going on here, love? Kayo po ang daddy ko? Humihikbi na si Zia pero hindi tumutulo ang mga luha. Nanatiling namamasalang ang mga mata. Daddy? Samantalay nanikip ang dibdib ni Ethan sa narinig mula kay Ziana. Nalipat ang tingin niya kay Zoe na nakangiti. Hindi na niya napigilan ng sarili. Mabilis niyang kinabig ang bata at mahigpit na niyakap. Hinalikan din niya ito sa tuktok ng ulo. Anak ko. Paulit-ulit niya itong hinalikan sa ulo at sa noo. Madalas ding lumilipat ang tingin niya sa ina nito. Nakangiti ito sa kanilang dalawa ng bata at namamasari na mga mata. Daddy ko po pala kayo, Uncle? Mahina silang nagtawanan. Kinurot niya magkabilang pisngi ng anak. Opo. Yay! Hiyaw nito at nagtaas pa ng 2 kamay sa ere, tuwan-tuwa. Daddy, di na ako aawayin ng mga classmates ko na walang daddy. Masaya silang kumain. Nang nasa biyahe na sila pa uwi, ay nakatulog na si Ziana sa likod ng sasakyan. Zo. Tumikim siya para tanggalin ang bara sa kanyang lalamun. Naiiyak siya kanina pa pero ayaw niyang ipakita. Salamat ah. Thank you for what? Dahil nagpasya kang ipakilala na ako sa anak natin. Mahina ito natawa at hindi nakaligtas sa paningin niya ang bahagyang pamumula ng magkabilang pisngi nito. Napapansin ko kasi sa bata na malungkot pa rin kahit na pinapayagan ko ng kasakasama ka namin. Hindi naman ako ganun kasama para hadlangan kung ano makakapagpasaya sa anak ko. Anak, natin. Habang tumatagal ay nagiging malapit na ulit ang loob nilang dalawa ni Zoe sa isa't isa. Si Sofia, hindi na nagpakita pa matapos ang ginawa nitong pagsisinungaling sa kanya. Nasaktan siya sa pagsisinungaling nito pero mas nangingibabaw ang galit niya. Ganun pa man, napatawad na niya ito. Zo, ako nang susundo sa anak natin. Anya sa babae pagpasok niya sa office ito. Hindi naman masyadong maraming gagawin ko. Pupunta ako sa site at dediretso na sa school ng anak natin. Hinilot nito ang sentido. Thank you, Ethan. Mukhang stress ka. Mahina itong tumawa. Yes, tatawagan nga sana kita para sabing ikaw na muna sa mundo sa anak natin eh. Naunahan mo ko at narito ka na. Mamaya, pwede ka ba naming sunduin ng anak natin? Dahan-dahang tanong niya kay Zoe, nag-aalangan. Nahihiya siya at kinakabahan. Bakit? May pupuntahan ba tayo? Tumango siya. Sana. It's my birthday today so I was planning to take you out with our kid on a date. Nakakahiya talaga, nautal pa siya. Of course, oo naman. Tatapusin ko agad yung trabaho ko para makasama ako sa inyo ni Zia. What time ba? Co-parenting. Hanggang doon na lang ba sila ng babae? Natuloy ang dinner date nilang tatlo at nang matapos silang kumain at maihatid ang mga ito ay kinausap niya si Zoe. Pwede ba tayo mag-usap? Tungkol saan? Iginiya siya nito patungo sa sala. Upo ka muna, bibihisan ko lang anak natin.
Go ahead, hintayin kita. Kabado siya hanggang sa makabalik ito. Umupo ang babae sa upuang nasa harap niya. Anong pag-uusapan natin? Can I court you? Ha? Ano ba yung sinasabi mo? Tumikim siya. Pwede ba kitang ligawan ulit? Gusto ko ang buhay ng pamilya natin kasama si Zia. Ituloy natin kung saan tayo huminto. And I will make it right this time. I will work on myself. And on us. Sa kabilang banda ay napatuwid ang upo si Zoe sa harap ni Ethan dahil sa mga sinabi nito. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya na halos hindi na siya makahinga. Ang totoo, may nararamdaman na ulit siya sa lalaki. Parang hindi nga nawala eh. Pilit lang niyang pinipigilan noon dahil may kasintahan ito. Pag-iisipan ko, Anya, hindi ko kasi alam kung anong sasabihin. Sorry. Mahina itong tumawa. Namumula ang mukha at kumamot sa batok. Siya naman ay napahawi sa buhok at saka inayos ang damit na hindi naman magulo. Hindi sila makatingin sa isa't isa. Para silang mga teenager na nahihiya dahil nagkaaminan. I'll wait. Sambit nito. Maghihintay ako hanggang sa pumayag kang ligawan ulit kita, pati si Zia. Liligawan ko rin para makuha ang pagpayag na mag-ina ko. Tumangot-tango siya. Hindi naman nagtagal ay pumayag siyang manligaw ito hanggang sa muling umusbong ang pagmamahalan sa kanilang dalawa. Tulad ng ipinangako ni Ethan, he made the relationship work. He was the anchor of their family. Sa tulad ni Zoe na sanay na mag-isa, para siyang inihele ng langit dahil ngayon ay may nasasandala na siya. Makalipas ang ilang taon, nagpasya silang magpakasal at mas palakihin pa ang kanilang munting pamilya. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!